ayoko na gano'n na sitwasyon na aabutin ako maging lula ako doon. Hmm. Na yung mga nawalang panahon na makasama kami ng anak ko. Hello everyone! So, today's another great day at meron tayong kasama na isang OFW from Hong Kong. At right now, nakauwi na siya for good. Pakilala ka naman sa kanila. Hi everyone! Ako si Regine Telmo from Hong Kong for 3 years. Yun, no? Habang nagkakape ka, i-share mo naman kung ano yung naging experience mo sa Hong Kong. Hindi madali eh. Napakahirap. May masaya pero mas marami yung luha, yung pagtitiis, yung pangungulila, yun sa mga mahal mo sa buhay. Yung trabaho kaya naman, pero yung mamimiss mo yung pamilya mo, lalo na sa anak mo, malayo ka. Yung every night na wala sila sa tabi mo, pagising mo wala pa din, yung ganun. Yun yung mahirap sa isang OFW. Nakaka-amaze yung nag-experience mo kasi kahit ganun yung mga naranasan mo sa abroad, still nilalaban mo kasi alam mo kung ano yung naging reason mo bakit ka nag-abroad. Pero before anything else, bakit ka nga ba nag-abroad? Yun, yung pangarap. Pangarap para sa family, para sa anak. Yung pangarap ko na bago ako nag-decide na sabi ko, mag-a-abroad ako, mag-iipon ako, magpapatayo ako ng bahay. Mm. Yung ganun, yung isang kontrata lang, sapat na yun. Yun yung sabi ko. Pero nung dumating na dun, isang kontrata, sabi ko, yung unang 6 na buwan doon, lahat ng sahod, binabayad, pinapadala sa utang sa Pinas. 6 yun kasi may Pero mga ba't ka nagka-utang? Dahil sa placement fee mo yung sa abroad? placement fee, yung mga expenses mo sa family mo, syempre nag-a-apply ka, wala kang income. Single mom ako. Single mom ako, walang support. So ako mismo ang nagpo-provide pa din sa pangailangan ng anak ko, ganun. So nagkakautang talaga, umabot ng 100 plus yung utang. Then nung pagdating ko ng Hong Kong, bayad lahat yung mga every month mo na sahod mo for 6 months. Bayad yun. So sabi ko, ngayon lang to, makakaipon din ako after nito makabayad sa utang. Pero nung nabayaran ko na yung utang ko, ganun pa din, wala pa rin tira sa Bakit? Saan ba sahod. napupunta? Yung di mo na siya mamalayan kasi yung sahod pinadala mo lahat sa pamilya mo, sa pangailangan sa mama ko, mga kapatid ko, mga ganyan. So sa anak ko nag-aaral din. So sabi ko, bakit ganito? 30, ang laki ng 30k ha, kung isipin. Pero bakit ngayon yung 1,000 makuhaan lang ng 100, parang wala ng value. Dati yung 1,000 dami mo ng pero ngayon parang 100 lang yung value ng 1,000. Correct. Sabi kong ganun. Kaya yun, hanggang natapos ko yung unang kontrata ko, wala talagang ipon. At saka napuno pa ng utang. Yun. Tapos nag-renew. Sabi, nasaan yung pangarap ko na mag-ipon sa isang kontrata lang, yung mga ganun ba. Ilang years mo na-realize na parang paulit-ulit na lang at naging cycle na lang yung life mo? Actually, always. From the Every from the start na nag 6 months ako, tapos na yung utang ko, parang sabi ko, parang ganito lagi. Sabi ko ganun, parang walang usad. Bakit wala, ni bangko, wala ako. Sabi ko ganun, wala akong ATM ha, wala akong hulog sa bangko. Bakit wala? Natanong ko talaga yan, bakit ganito? Parang napakaganda yung yung abroad. Kung pakinggan mo, napakaganda yung abroad na abroad yung family ko, yung mama ko abroad. Pero yung reality talaga, walang pera. Nangungutang pa talaga. At saka hindi lang ako ha, kasi sa cycle ko din doon ng mga kakilala, kaibigan. Ganon din yung sitwasyon. O sabi ko, bakit ganito? So parang nakikita ko na yung buhay OFW. Sabi ko, dapat mayaman na ako. Dapat may bahay na ako. Ganon. Pero wala talaga. Wala talaga. Kaya yung naisip ko, sana may opportunity. Makakita lang ako ng opportunity. Yung mga ganun ba na isipin? Makapaput up lang ako the business habang ako nagtatrabaho, pamilya ko may business, yung mga ganun. Pero wala talaga yung puhunan, paano ipupuhunan yung sa konsumo pa lang, sa pag-aaral pa lang, kulang na.
Yung nagtira lang nga ako ng 300 para sa sarili ko allowance ko sa Hong Kong. Kasi may ano yan eh, may mga statutory. Sundays yung off ko. Kailangan din ng mga pamasahe, mga pagkain, mga ganyan. Actually, tipid na yung 300 ko doon. Pero nasisimot pa talaga yan para ipadala sa Pinas. Tipid-tipid na talaga ako doon. Sardinas na lang yung ulam Talaga? ko. Oo, ganun. Pero wala talaga. Yung ipon mo, talagang mabubunot mo at ipadala mo sa Pilipinas. Kaya na-amaze talaga ako sa mga OFW na yung tipong, alam mo yun, ikakain na lang, pero ipapadala pa talaga sa Pilipinas. Totoo. Kasi gusto nila na, ito, kailangan mo ng pera, padala agad. And sabi nga nila, parang yung OFW nagiging ATM eh. One call Yes. away na yung tipong pag kailangan ng pera, magpapadala agad. And Totoo. congrats, no? Kasi at least naging aware ka that time. And ano yung naging turning point mo na na-realize mo na gusto mong mag-business? No? Anong naging turning point mo? Bakit ka nag-join sa Elites Empire? Ang turning point ko talaga is yung umabot na ako ng ilang taon. Ilang taon na talagang walang ipon. Tapos nakikita ko yung mga nasa circle ko ba? Kasi church, kahit saan ka man, may makikita kang mga OFW doon eh. Kahit sa church lang ako, meron tong mga lula na. Sabi ko, yung naisip ko, kawawa naman. Hindi, sa akin lang ha, hindi ko alam yung sitwasyon nila. Pero ayoko na ganun na sitwasyon, naaabutin ako maging lula ako doon. Na yung mga nawalang panahon na magkasama kami ng anak ko, hindi kasi ako yung nag-alaga sa kanya nung bata pa siya. Kasi single mom ako, 'di ba? So naghahanap ako, nagtatrabaho ako. Si mama ko yung nag-alaga sa anak ko. So wala kaming moment nung lumaki siya na ako nag-aalaga, ako nasa tabi niya. So wala kaming moment na ganun. So gusto ko bumawi, gusto kong bawiin yung mga panahon na yun na sana makasama ko siya, maalagaan ko siya, maipagluto ko siya na hindi pa siya magkapamilya. Yung mga ganun. Gusto kong bumawi kaya nung nakita ko mga ano na doon, mga senior, mga dekada Mga na ba? ilang years na yung next nakita mo at na-encounter mo doon? Mga 33 years na sila sa Hong Kong sa Grabe, pag-aabroad. 33 years? Oo, may 25 years, 32 years, mga ganun. Talagang 75 nga doon na celebrate yung yung birthday. 75 years Oo, old? sabi ko, ay hindi pwede ganito. Sabi kong ganun. Nalulungkot ako. For me, kasi nakikita ko yung taon doon. Sabi ko, hindi talaga pwede. Pero paano? Sabi kong ganun, kung meron lang talagang opportunity na ikakabuhay namin ng pamilya ko, why not? Gustong gusto ko. Kasi, oo, masarap buhay abroad, yung chill. Parang ano ka lang doon, pero kulong yung oras mo eh. Kulong yung oras mo, hawak ng amo mo. Hawak ng amo mo, magkasakit ako, trabaho pa din. Hindi pwedeng magpahinga doon. Kahit masama yung pakiramdam mo kasi may amo ka. Kaya yun yung turning point ko na sana uuwi ako na kasama ko yung pamilya ko na hindi ako nang problema sa pera. Sana uuwi ako na kahit magkasakit ako, ayokong hindi kaya ng katawan kong bumangon para magtrabaho, okay lang. Yung mga ganun. Kaya yun, naghahanap ako ng mga opportunity and kasama ang palad, nakahanap ako ng opportunity. Yan nga lang, scam. Na-scam ako. Oo, totoo yun. Kasi yun yung story ng buhay ko bago ko nakita ang Elites Empire. Na-scam ako ng 300K to almost 500K. Inutang ko yun sa bangko. Naglagay ka lang ng pera tapos wala nang gagawin? Oo, utang ako talaga kasi may opportunity akong nakita before itong Elites Empire. Na sabi ito, maglagay ka lang ng pera, wala kang gagawin, tutubo. Kaya sa mga nanonood dyan, kapag nag-promise na maglalagay ng pera tapos kikita ka ng pera, alam mo na. Scam yung mga ganyan. Totoo. Kaya be vigilant talaga kung saan ka maglalagay ng pera, no? Totoo. Na-experience ko And yun. it took you 300,000 para ma-learn mo yung ganong experience. Sobra. Kasi gusto ko nang mag-for good eh. Gusto ko nang makahanap ng opportunity para doon ako sa sandal sa pag mag-for good na ako. Akala ko yun na yun, pero yun nga, na-scam ako. Hindi ko na siya mahagilap sa online, ganun. Yung iba talaga pag may knowledge ka no, about sa papasukin mo. Kasi yung time na yun, wala eh. Walang mentor. Talaga nakita mo lang ganun. So, yun, sabi ko,
okay lang yan, ganyan, kasi pera lang yan, mahahanap yan. Sabi kong gano'n na time, nung time. Pero naisip ko, sayang yung pera. Sabi ko, sayang naman yung panahon ko dito na magbayad doon sa wala. So, gusto ko talaga, makahanap talaga ng legit na mga, na opportunity talaga na makaano. And, dininig talaga ni Lord. Kasi nung time na yun, nung nag-scroll ako, may nakita akong ads. Isang OFW, yun, OFW sa Saudi. At yun yung transformation ng buhay niya. Talagang na-stop ako dun. Sabi ko, ano to? Sabi ko, ano to? Tiningnan ko. Nung pagtingin ko, Elite's Empire. Tiningnan ko yung mga message, yung mga ano ganyan. Sabi ko, hala, ang ganda ng community. Kasi, ang daming resulta. Tapos makikita mo yung pagkakaisa nila. Yung tipong nagbabasa ka lang ng mga comments sa comment section, pero parang na-visualize mo na, dinig mo sila, yung mga ganun ba? Wala, ang ganda nito. Tapos sabi ko, sino to si Empress? Kasi thank you Empress, I love you Empress. Ang ganda ng mga ano nila. Tinignan ko naman yung yung account ni Empress. Sabi ko, wala, ang napakagandang babae, tao, mga ganito. Tapos sabi ko, ano to siya? Sabi ko, bakit mahal na mahal siya ng community? Bakit mahal? At saka, ang ganda talaga, maraming yung mga resulta ba, yung mga OFW na nag-transform, si Harris, nakita yun, inisto ko din yan si Harris, si Mr. and Mrs. Punsalan. So, ibig sabihin, marami nang dumadaan sa timeline mo ng About Elite's Empire. Yun lang, isa lang siya, pero ako na yung pumasok. Tiningnan ko na yung mga, sino yung nag-transform, hala, si Elijah, 3 months, nahihit niya yung ganun. Diba, sabi ko, hala, amazing, sabi ko, ano to? Baka another naman. Sabi kong ganun talaga. Kasi in 3 months, imagine, na-hit ninyo 1 million niya. Ano to? Sabi ko, iniste ko na naman si Elijah. Talaga ang ganda ng, in-explore ko talaga ang Elite's Empire. Nung nakita ko, bumalik ako dun sa ad. Sabi ko, curious ako. Ano tong Elite's Empire? Yun, pinipresentan ako. Sabi ko, sige, gusto kong tingnan. Gusto kong makita. Ayun, may sinin siyang kay Empress, tiningnan ko talaga. At that time, wala akong pera kasi tawag nito, na-scam. Wala talaga akong pera. Sabi ko, bakit ganito? Sabi ko, ay may pagkain pa yung anak ko, may konsumo pa yung 10,000. Ayun, ito na lang muna or 11,000 ipapadala ko. Mga ganun-ganun ba? Pero ayun, ano naging mindset mo since may mga bills ka na kailangan mong bayaran, may anak ka na kailangan mo i-sustain, pero gusto mo pa din talagang mag-join sa business. Anong mindset mo that time? Nung time na yun, yung mindset ko, hindi ko inisip yung pagkain. Na, yung anak mo wala nang baon. Totoo, hindi ko siya inisip. Alam mo yung ginawa ko? Chinat ko siya, nak, hindi mo na ako magpapadala sa'yo ngayon ha, ng pagkonsumo mo. Hanap ka lang muna ng para Hoy, pero in fairness yung anak mo maparaan din. Oo, yun. Tapos chinat ko si mama, hindi mo na ako muna si Dodong mga ganun, sabi ko. Talaga, hindi ko inisip yung, ay, bills mo na yung unahin ko. Ay, yung pagkain to ng anak ko, unahin ko. Ganun talagang hindi. Kasi gusto ko na yun eh. Gusto ko yung... Kasi naman, ang bills, di ba, kumbaga pataas yan ng pataas. Hindi talaga yan nawawala sa atin. Kundi, imbes na tingnan yung expenses, ikaw naman ang mindset mo, ang galing ng kung paano mo siya tingnan kasi pinataas mo yung income mo. Oo, yun. Gusto ko, para masolusyonan ko yun lahat, gusto ko may passive income ko, may papasok ba, yung may business ako, habang nagtatrabaho ako, kasi magagawa ko siyang part-time. Nung time na yun, ito sabi ko, ito maganda to kasi tatrabahuin ko while abroad, domestic helper ako, magagawa ko siya kasi online lang. Ganda talaga. Tapos, yun yung mindset ko. At saka talagang nag-join ako. Umattend ako ng mga trainings. Kasi nakikita ko maraming tao eh. Hindi AI yung mga tao katulad nung experience ko na talagang sa chat lang. Yun pala, dami accounts. Kumbaga, marami ko nung tao na naka-pull out na ng pera, naka-withdraw na. Yun pala, sila lang din yun. Dami account lang pala yun. Yung mga ganun. So nakita ko talaga tunay to na community. Kasi ang mga tao tunay din, totoo din. At saka mga OFW pa talaga ha. Kasi, kaya yun. Nag-join talaga ako. Hindi talaga nung dalawang isip.
Mm. And through that curiosity na meron ka, naging blessing in disguise sa'yo, Yes. na-meet mo yung opportunity. Answered prayer talaga, Elite's Empire. Sobra. Para sa akin. Tsaka hindi lang para sa akin, yung mga nakikita ko din ng mga nauna pa, sabi ko talaga, paano nila nasabi na answered prayer nila yung Elite's Empire? So, gusto sa akin din, sabi ko, kaya pala. Kasi nung, hindi man agad-agaran yung income, kasi tatrabahuin mo siya eh. Ang mindset ko noon, talagang siya, nag-grow ba? Sabi ko, hala, ganun pala. Sabi ko, hala, ang sarap dito. Sabi ko, ganun, maraming ma-unlock na mga learnings ba sa buhay. Napakaganda. Yun, parang maging mayaman ka sa lahat ng aspeto, hindi lang sa financial. Yun. And congrats, no? Kasi talagang grinab mo yung opportunity. And ano na yung naging biggest achievement mo nung na-meet mo at nag-join ka na dito sa Elite's Empire? Siyempre, nakauwi ako for good. Yun yung biggest achievement ko, na naka-attend ako sa graduation ng anak ko na hindi expect. Tapos, mas may nakita pa akong fast track dito sa paano ka mag-grow ng mabilis. Nakita ko dito yung blueprint at saka yung system ng napakaganda ng nila. Yun. Tsaka, ginawan ko talaga ng paraan. Hindi ako makatulog eh. Ng ilang gabi, hinanapan ko yun ng paraan. At saka, napaka-bless ko talaga kasi, yun pala, mati-terminate ako on the spot. Oo. So, ibig sabihin, nung na-meet mo yung Elite's Empire, doon na nag-turn yung life mo na parang affirmation na para dito ka talaga. Kasi na-terminate ka eh. Na-terminate ako. Hindi ko, ang plano, bago yun, may ticket na kami pareho ng amo ko. Ako, magbakasyon ako kasi renew. Magre-renew ako. So, okay na yun. Nag 7 months na ako sa renew namin, sa bagong kontrata ko. So, kailangan kong mag-exit. Sa Pilipinas yung bakasyon ko, tapos magbakasyon sila sa Japan. Ngayon, natanggal sa trabaho yung amo kong babae. Tapos, kailangan ng anak nila na parents talaga ang magbantay para sa problema niya sa pagsasalita. Kaya yun, dun sa Hong Kong, hindi na nila kaya pag isa lang ang magtrabaho. Hindi na nila kaya magpasweldo pa ng helper. So, on the spot nila ako. Alam mo yun, yung pamilya mo na yung turing, minahal mo siya, naging loyal ka sa kanila, ginawa mo lahat ba? Pero, pag di ka na pala talaga kailangan, on the spot ka talaga, ganyan. Kaya, napakalaking blessing sa akin ng Elite's Empire. Kasi 4 days yun 4 days, nag-join ako doon sa sa Elite Leader. Doon pa ako na on the spot. Wala pa akong plano doon na mag-for good, yung mga ganun ba? Wala, hindi ko pa yun talaga plano na, ito yung exit plan ko, ito yung backup plan ko. Talagang hindi yun sumagi sa isip ko. Talagang nag-go lang ako kasi yun yung sa puso ko na talaga, go for Elite Leader. Go for Elite Leader. Kasi nakikita ko yun sa mga resulta nila Harris, nila Elijah. Lahat mga nakikita ko yun. Ay, napaiyak talaga ako. Pero yung iyak ko na yun, parang may door na nagbukas. Alam mo yun, parang may door na nagbukas para sa akin. Yung time na yun. Sabi ko, hala. Sabi pa ng mga kasamaan ko, mag-apply ka. May 14 days ka pa dito, mga ganun. Sabi ko, ayoko na. Sabi ko, ganun. Kasi tiwala ako doon sa Elite's Empire Parang naka-ready na. Parang niready siya ni Lord para sa akin. Kaya kahit anong sabi nila sa akin na mag-apply ka, maraming amo dyan. Nag-apply ako. Sinamahan pa nila ako sa agency para mag-apply. Pero sa puso ko talaga, Elite's Empire. Elite's Empire. Kaya yun yung biggest achievement ko na pag uwi ko, may Elite's Empire. Ayun. Napakaganda. Ang sarap sa feeling na sa special moment ng anak mo, na doon ka para... Yes. Ako yung presence mo pala. Mm-mm. Kumbaga hindi siya mababayaran ng pera the moment na nandun ka. Sobra. And magkano na pala yung kinita mo dito? Yung isa pa sa bagay na nakaka-amaze talaga sa akin kasi right at that month na pag-join ko, within 15 days, kumita ako ng 64K. Wow. So, yun, na-amaze talaga ko. Imagine, yung sahod ko 30 plus lang in 1 month. Pero dito sa Elite's Empire, dinoble niya in 15 days. Wow. Amazing. Kaya yun, tapos dito,
walang limit yung ano mo. Walang ceiling, walang limit yung income mo. May i-income kasi isang araw ng 10K, may 6K, mga ganun. Isang araw, saan mo yung kukunin? Correct. Sabi ko, sa buong buhay ko, dito lang ako kumita ng isang araw. May 4K, 5K, 6K, 12K, 11K. Mm. Yung ganun. Di ba? Napakaganda. Amazing talaga ang Elite Empire. Yun. And congrats, no? Kasi yung, imagine mo yung pwede mong kitain ng halos isang week, kinikita mo lang sa isang araw. dito. At anong message mo sa lahat ng katulad mo na OFW din na naghahanap ng opportunity, di rin nila alam ang gagawin kasi ilang years na sila sa abroad, ulit-ulit na lang din yung naging cycle. Yes. And syempre gusto rin nila ma-experience kung anong na-experience mo right now. Anong message mo sa kanila ngayon? Yes, ayun, yung mga kapwa ko OFW dyan sa Hong Kong o kahit saan ka mang bansa ngayon na makakapanood nito, ang masasabi ko lang talaga, pag nakita mo tong video na to, kahit Elite Empire, grab nyo na, subukan nyo. Kasi minsan na kayong tumaya sa pangarap nyo nung pag-abroad ninyo. Pero kayo ang nakakaalam kung naabot nyo ba yung pangarap mo. Kasi bilang OFW, hindi ko naabot yung pangarap ko na mag-ipon. Hindi. So ngayon, alam kong pagod na yung katawan nyo, yung puso nyo, pagod na yung isip nyo, na umabot kayo ng ilang dekada. So, grab this opportunity kasi napaka blessing from this guys itong opportunity na to. At dito talaga, guided ka. May mentor ka sa buhay. Napakasarap mo buhay na may mentor ka. Hindi mo mahahanap sa labas yun. Sa pagiging OFW natin, walang nag-guide sa atin. Pero dito, will guided ka patungo sa pangarap natin. Yun. And congrats, Coach Regen. And I can't wait na marami pang mga OFW katulad mo, yung makauwi for good. At kung ano yung meron ka, ganun din yung mangyari sa kanila. At no, if you are someone na OFW or kababayan natin, grab this opportunity kasi marami na hong OFW nakawi. True. At marami na rin nagtatransform yung buhay, kasama na nila yung pamilya nila dito sa Pilipinas. And I can't wait na i-welcome ka namin sa team because I am here, Yan Veliesa na dating banana vendor. I'm willing and I'm opening my doors to all of those people na talagang gigil sa kanilang pangarap at gusto rin nila magsimula ng kanilang negosyo. And if you want to know more, message us how, and excited ako na i-guide ka dito sa ating community.